Nagsimula ang lahat sa isang piraso ng papel. Isang stick na may 2 linya. Hindi ako makapaniwala. Nandun ako sa banyo ng bahay ng amo ko sa Edinburgh, Scotland. Hawak ang pregnancy test. Nanginginig ang mga kamay. At ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong hininga. 2 linya. Positibo. Napaluha ako ng walang ingay. Dahil kahit gusto ko pang umiyak ng malakas, hindi ko magawa. Nasa ibabang palapag ang amo ko, si Mr. Ethan Ford, ang lalaking responsable sa lahat ng ito. Halos 6 na buwan na akong nagtatrabaho bilang live-in housekeeper sa kanyang bahay, dito sa Edinburgh. 2 taon pa lang akong narito sa UK nang ma-refer ako sa kanya ng ahensya. Malaki ang bahay niya, malinis, malamig ang panahon, pero mainit ang loob ng tahanan. Sa simula, professional lang ang lahat. Ika ni Riz sa sarili niya. Magtatrabaho lang ako, magtitipid. Makakauwi na ako sa Pilipinas pagkatapos ng 2 taon. Mabibili ko ng bahay para kay nanay. Yun ang plano ko. Hindi ko inaasahan na magiging komplikado ang lahat. 3 buwan pagkatapos ko pumasok sa trabaho, nagsimula itong magbago. Isang gabi, bumalik si Mr. Ethan mula sa isang conference. Basang-basa sa ulan. At nakita niya akong nanonood ng lumang pelikulang Filipino sa sala. Sambit ni Mr. Ethan. Nagulat. Riz, bakit ka nandito sa sala? Hindi ka pa natutulog? Sagot ko, nang apurado, tumayo agad. Sorry po sir, hindi ko na notice ang oras. Papunta na po ako sa kwarto ko. Pero hinarangan niya ako. Hindi sa masamang paraan. Hinawakan niya lang ang remote at tinanong kung ano ang pinapanood ko. Ika ni Mr. Ethan. Pabiro. Is that a Filipino movie? The one with the crying woman on the thumbnail? Natawa ako ng konti kahit mahiyang-mahiya ako. Sinabi ko na rom-com daw ito. Klasiko. Sabi ni Mr. Ethan, umupo sa sofa. Teach me. My mother was Filipino. She used to watch this. I never understood what they were saying. Yun ang simula. Tuwing gabi na wala siyang pupuntahan, magkasama kaming manood ng pelikula. Unti-unting natutunan ko ang kwento ng buhay niya. Ang inang Pilipina na namatay ng maaga. Ang amang Briton na mahal niya pero hindi maintindihan. Ang solidad sa isang malaking bahay na puno ng libro at walang buhay. At ako si Riz Magsino, taga Batangas, ang naging kulay ng kanyang madilim na mundo. Hindi ko alam kung kailan ito nagsimulang maging higit pa sa trabaho. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang hintayin ang mga gabing yon sa sala. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang isipin siya na higit sa dapat. Pero ngayon, hawak ko ang pregnancy test na ito. At alam ko na ang sagot sa lahat ng tanong. Bulong ko sa sarili ko sa loob ng banyo. Riz, anong nangyari sa iyo? Hindi ko sinagot ang sarili ko dahil alam ko na ang sagot. 3 araw na akong nagtatago ng lihim. Gabi-gabi, nagkukunwari akong maayos, nagluluto, naglilinis, ngumingiti pag nagtatanggap ng thank you Riz mula sa bibig niya. At pagkatapos, pag nakabalik na ako sa kwarto ko, umiiyak ako ng tahimik habang nakatingin sa kesame. Ika ni Riz sa sarili.
Paano ko sasabihin ito? Paano? Isang umaga, habang nagluluto ako ng almusal, pumasok si Mr. Ethan sa kusina. Suot niya ang damit pang trabaho niya. Hawak ang laptop bag pero tumigil siya na makita niya ang mukha ko. Ika ni Mr. Ethan, nag-aalala. Reese, are you okay? You look pale. Ngumiti ako ng pilit. Sagot ko, maayos lang po ako, sir. Medyo maaga lang nagising. Tinanggap niya ang kape na inabot ko. Pero hindi siya umalis agad. Nakaupo siya sa breakfast bar. Tinitignan ako. Sambit ni Mr. Ethan, mahinahon. You've been quiet 4 days now. If there's something wrong, you can tell me. Napatigil ako sa paghahalo ng itlog. Ika ko, hindi siya tiningnan. Wala po, sir. Okay lang po talaga. Sandali lang siyang tumigil. Pagkatapos, umalis na siya para sa trabaho. At naiwan ako sa kusina. Ang puso ko'y kumakabog-kabog. Kinagabihan, may text message akong natanggap mula kay Ate Cora, ang kapitbahay kong Pilipina na nakatira 3 bahay lang ang layo. Sabi ni Ate Cora sa text, Riz, halika dito bukas. May niluto akong sinigang at mukhang kailangan mo ng kausap. Hindi ko alam kung paano niya nalaman, pero pumunta ako. Nasa kusina kami ni Ate Cora, umiinom ng mainit na sabaw na sinigang. At hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ika ko, humihikbi. Ate Cora, buntis po ako. Hindi siya nagulat. Ibinaba niya ang kanyang tasa. Tumahimik sandali. Tanong ni Ate Cora na mahinahon. Si Mr. Ethan? Hindi na ako sumagot. Hindi na kailangan. Lumapit si Ate Cora at niyakap ako. Sambit ni Ate Cora na malambing. Umiyak ka. Okay lang. Umiyak ka muna. At yun ang unang beses na umiyak ako ng malakas mula nang malaman ko ang katotohanan. Pagkatapos ng matagal na katahimikan, nagtanong si Ate Cora. Ika ni Ate Cora marahan. Alam na niya? Umiling ako. Muling nagtanong si Ate Cora. Magmamahal ka sa kanya, Riz? Matagal akong hindi sumagot. Tinitingnan ko ang singaw na lumalabas sa tasa ko. Bulong ko halos hindi marinig. Hindi ko alam, ate. Alam ko lang na totoo ang nararamdaman ko. Pero hindi ko alam kung tama. Buntong hininga ni Ate Cora. Kailangan mong sabihin sa kanya. Hindi mo maitatago ito magpakailanman. Pauwi ako ng gabi na yon, sa ilalim ng malamig na Enderberg sky, at isang tanong lang ang paulit-ulit sa isip ko. Paano ko sasabihin sa lalaking amo ko na buntis ako at magkakaanak na siya? Bago ko siya sinabihan, bumalik muna ako sa simula. Bumalik ako sa tanong ng lahat ng tao. Paano ito nangyari? Alam ko ang sagot. Hindi ko lang gusto itong aminin. 2 buwan na ang nakakaraan. Isang gabi noong Nobyembre, nang ang ulan sa labas ay malakas at ang hangin ay pumupuot sa bawat sulok ng bahay. Si Mr. Ethan ay nakatanggap ng balita tungkol sa kanyang ama na may sakit. Nakita ko siyang nakaupo sa sala. Hindi gumagalaw. Nakatitig sa apoy ng fireplace. Hindi ako nagsalita. Umupo lang ako, malapit sa kanya. Iniabot ko ang isang tasa ng tsokolate. Tinanggap niya. Maraming salamat ang sinabi niya. At pagkatapos, nagsimula siyang magsalita. Ika ni Mr. Ethan, puno ng pagod.
My father and I, we never really talked. He was never good with emotions. And now, he's sick. And I don't know if I should go see him or if it even matters anymore. Sagot ko nang mahinahon. Pumunta ka, sir. Hindi mo pagsisisihan. Kahit mahirap ang relasyon, kapag wala na sila, mas mahirap ang hindi pagpunta. Tumingin siya sa akin. Ika ni Mr. Ethan. Did you lose someone? Tumango ako. Sinabi ko ang tungkol sa aking ama na pumanaw noong nasa high school pa ako. Kung paano hindi ako nakita ng huling beses dahil nasa trabaho siya sa Maynila. Kung paano yun ang pinakamabigat na pagsisisi ko. Tahimik kaming dalawa sa harap ng apoy. Hindi ko alam kung sino ang unang gumalaw. Lahat ay nangyari ng mahinahon, nang walang pursahan, ng parang dalawang taong napakalapit na sa isa't isa at hindi na kayang itago pa ang nararamdaman. Kinabukasan, nang gumising ako, nandoon pa rin siya at nakita niya ang aking mukha na puno ng kalituhan. Sambit ni Mr. Ethan, mahinahon. Reese, I'm sorry this happened. But I understand if you are. Napaiyak ako. Hindi ko alam kung bakit. Pagkatapos ng gabi na yon, hindi na kami nagsalita tungkol dito. Bumalik sa normal ang lahat. Professional ulit. Malayo ulit. Pero hindi na talaga normal. Dahil ngayon, 3 buwan pagkatapos, nakatayo ako sa harap ng kanyang pintuan. Hawak ang pregnancy test sa bulsa ng damit ko at naghahanda na sabihin ang katotohanang hindi ko matagal na itago. Kumatok ako, sabi ni Mr. Ethan mula sa loob. Come in. Bukas ang pintuan. Nakita ko siyang nakaupo sa kanyang desk. Nagtatrabaho. Nakaglasses siya. Ang mga mata ay nakatuon sa screen. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin at ngumiti ng konti. Ika ni Mr. Ethan. Hey, kumain ka na ba? Umiling ako. Tumayo siya. Nag-aalala. Sabi ni Mr. Ethan. Reese, you're shaking. Ika ko, tuwirang tiningnan siya. Sir, may sasabihin po ako sa inyo at kailangan ninyong makinig. Huminahon siya. Inupuan niya ang upuan sa tapat ko. Tahimik, naghihintay. Inilabas ko ang pregnancy test mula sa bulsa ko. Inilagay ko ito sa mesa, sa pagitan namin, at tumahimik ang buong mundo. Matagal siyang hindi nagsalita. Tingin ang 2 linya sa test. Pagkatapos, tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay hindi galit, hindi takot. Nagtatanong. Ika ni Mr. Ethan dahan-dahan. How long have you known? Sagot ko. 1 linggo na po. Bulong niya. Why didn't you tell me sooner? Lumuha ako. Sabi ko. Takot po ako. Takot. Yun lang ang nasabi ko. At yun lang naman ang totoo. Pagkatapos ng matagal na katahimikan sa kwarto niya, nagsalita si Mr. Ethan. Ika ni Mr. Ethan, maingat ang bawat salita. Reese, I need you to know that I'm not going to abandon you. Whatever you decide, I want to be part of this. Anong ibig ninyong sabihin? Buntong hininga niya. Sabi ni Mr. Ethan. I mean, if you want to keep the baby, I will support you completely, financially, emotionally, everything. And if you don't, I will also support whatever decision you make. It's your body, Reese.
your life. Napaiyak ako ulit. Ika ko, paano po kayo? Ano ang gusto ninyo? Matagal siyang hindi sumagot. Pagkatapos, tumingin siya sa akin ng tuwiran. Sambit ni Mr. Ethan, "Honestly, I want to keep it, but only if you do too." Hindi kami natulog ng gabi na yon. Nakaupo kami sa sala. May mainit na inumin sa kamay at nag-usap ng matagal tungkol sa bata, tungkol sa akin, tungkol sa aming kalagayan. Tanong niya sa akin, What do you want your life to look like, Reese? iniisip ko ang nanay ko sa Batangas, ang bahay naming maliit, ang pangako ko sa sarili ko na magbibigay ng mas magandang buhay sa aming pamilya. Sagot ko, gusto ko pong makapag-aral ulit. Gusto kong makita ang nanay ko. Gusto ko pong magkaroon ng sariling buhay na hindi nakasalalay sa iba. Dahan-dahang tumango siya. Ika ni Mr. Ethan, Then let's figure out how to make all of that possible with the baby. Isang araw, pagkatapos, tumawag ako kay nanay. Ngayon, habang tumutugtog ang tawag, hindi ko alam kung paano magsisimula. Kinuha niya ang tawag. Boses ni Nanay Flor, masaya. "Reese, anak, kamusta ka na dyan? Malamig pa rin?" Napaluha na agad ako. Ika ko, "Nanay, may sasabihin po akong mahalaga." Nawala ang saya sa boses niya. Tanong ni Nanay Flor, nag-aalala. "Bakit? Anong nangyari? May sakit ka ba?" Malalim na hininga. Ika ko, "Nanay, buntis po ako." Katahimikan. Matagal na katahimikan. At pagkatapos, ang naririnig ko ay ang iyak ng aking ina sa kabilang linya. Sabi ni Nanay Flor, ang boses ay puno ng sakit. "Sino ang ama? Reese, sino?" Ika ko, nanginginig. Ang amo ko po, nanay." Umiiyak na ang nanay ko. Sambit ni Nanay Flor, "Diyos ko, Reese, paano nangyari ito?" Sagot ko, "Hindi ko po sinasadya, nanay. Pero hindi ko rin po napigilan." Matagal na katahimikan ulit. At pagkatapos, isang bagay lang ang sinabi ng aking ina. Ika ni Nanay Flor, halos hindi marinig. "Mahal kita, anak, at anumang mangyari, nandito ako para sa'yo." Yun ang pinakamahabang tawag sa aming buhay. At yun din ang simula ng bagong kabanata. 2 linggo pagkatapos malaman ni Mr. Ethan, nagsimulang magbago ang lahat. Hindi lahat ay maganda. Isang umaga, dumating ang kapatid ni Mr. Ethan sa bahay. Si Daniel Ford, mas bata ng 3 taon. Abogado sa London. Walang pasabi, tumitigil lang sa bahay ng kapatid niya tuwing may gustong talakayin. Nasa kusina ako nang marinig ko ang kanilang usapan mula sa sala. Hindi ko sinasadyang makinig, pero naririnig ko. Ika ni Daniel Ford, mataas ang boses. Ethan, are you serious? Your housekeeper? Do you know how this looks? Sagot ni Mr. Ethan, mahinahon pero matatag. Her name is Reese, and yes, I'm serious. Tawa ni Daniel, hindi mapalagay. This is a liability. She could be doing this on purpose. These things happen, Ethan. You're wealthy. You're... Putol ni Mr. Ethan, ang boses ay malamig. Stop right now. Don't you ever say that about her again. Katahimikan. Pagkatapos, mula sa sala,
maririnig ang boses ni Daniel. Mas mahinahon pero malinaw pa rin. I'm just protecting you. Sagot ni Mr. Ethan. I don't need protection from Reese. I need support. And right now, you're not giving that. Lumabas si Daniel ng bahay nang hindi kumain. Pumasok si Mr. Ethan sa kusina at kita niya ang aking mukha. Alam niyang narinig ko. Ika ni Mr. Ethan, mahinahon. Reese, Hinarangan ko siya. Sabi ko, okay lang po sir. Alam ko pong magiging ganyan ang iba. Handa na po ako. Tumingin siya sa akin ng matagal. Sambit ni Mr. Ethan. you shouldn't have to be. Yon ang unang beses na naramdaman ko ang totoong bigat ng aming sitwasyon. Hindi lang ito tungkol sa amin. May mundo sa labas ng bahay na ito na may sariling opinyon. Nang gabing yon, hindi ako makatulog. Kinuha ko ang notebook ko at nagsimulang sumulat. Ginagawa ko ito mula bata pa. Pag hindi ko mapigilan ang isip ko, nagsusulat ako. Isinulat ko, amo, katulong, mayaman, mahirap, British, Pilipina, lalaki, babae. Lahat ng ito ay salita lang. Pero bakit parang ang mga salitang ito ay mas makapangyarihan kaysa sa tunay na nararamdaman namin para sa isa't isa? Isinara ko ang notebook. Hindi ko alam ang sagot. Pero alam ko na kailangan ko ng lakas para sa mga darating na araw. Kinabukasan, may natanggap akong mensahe mula sa ahensya. Ika sa mensahe ng ahensya. Miss Magsino, we receive a report regarding your current employment situation. We need to speak with you as soon as possible regarding your contract. Nanlamig ako. Tinawag ko si Ate Cora agad. Boses ni Ate Cora nagmamadali. Riz, ano yan? Sino nagpaalam? Ika ko. Hindi ko alam ate, pero meron akong hinala. Sambit ni Ate Cora, seryoso. Riz, kailangan mo ng abogado at kailangan mo munang kausapin si Mr. Ethan tungkol dito. Nang kinagabihan, ikinuwento ko sa kanya ang mensahe ng ahensya. Hindi gumagalaw si Mr. Ethan. Tahimik lang siyang nakinig. Pagkatapos, tumindig siya at kinuha ang telepono niya. Tanong ko, sino ang tatawagan ninyo? Sagot niya matatag. My lawyer, and after that, your agency. This ends now. Tumingin ako sa kanya. Ika ni Mr. Ethan. Dumiretso sa aking mata. Reese, I told you I would protect you. I meant that, not just the baby. You. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat ng ito, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hinahanap. Hindi kalayaan, hindi pera, proteksyon. Isang taong nagsasabi na hindi ka nag-iisa. 3 buwan ang lumipas. Lumaki na ang tiyan ko, hindi na maitatago. At dumating ang araw na kinatatakutan ko. Umuwi ako sa Pilipinas. Hindi ito bakasyon. Kailangan ko ng pag-check ng doktor. Kailangan ko ng nanay ko. At kailangan ko ng lakas na nawala sa akin doon sa Edinburgh. Sinasamahan ako ni Mr. Ethan sa paliparan. Nasa loob ng kotse. Tahimik kaming dalawa. Pagkatapos, nagsalita siya. Ika ni Mr. Ethan. I wish I could come with you. Sagot ko. Mas mahirap po kung nandun kayo. Hindi pa handa ang nanay ko na makita kayo. Tumango siya. Naintindihan niya. Sa harap ng paliparan bago ako bumaba ng kotse. Huminto siya. Sambit ni Mr. Ethan, marahan. Reese, when you're there, take care of yourself.
Not just the baby. You. Tiningnan ko siya. Noon ko lang naisip na siguro sa lahat ng narinig ko mula sa kanya, mula simula, ang mga salitang yon ang pinakatapat. 10 oras na biyahe, 10 oras na pag-iisip. Nang lumabas ako ng gate sa NAIA, nandoon si nanay. Nakita ko siya agad. Mas matanda na siya kaysa naalala ko. Mas payat, pero ang mga mata niya, yun pa rin. Mga matang palaging naghahanap ng anak niya sa karamihan. Nang makita niya ako, tumigil siya. Tiningnan niya ang tiyan ko at pagkatapos, naglakad siya patungo sa akin at niyakap niya ako ng mahigpit. Hindi siya nagsalita. Hindi na kailangan. 10 araw akong nasa Batangas. Bawat araw may bagong tanong si nanay. Bawat araw may bagong luha. Bawat gabi may bagong usapan. Isang gabi habang naghahanda kami ng hapunan, biglang nagsalita si nanay. Ika ni Nanay Flor, "Mahal ka ba niya, Riz?" Natigilan ako sa paggugupit ng sibuyas. Sagot ko, "Hindi pa namin napag-uusapan ng ganyan, nanay." Muling nagtanong si Nanay Flor, "Pero ikaw, mahal mo ba siya?" Matagal akong hindi sumagot. Bulong ko para lang sa sarili ko. Pero narinig ng nanay ko, "Oo." Huminto si nanay sa paghahanda. Nilapitan niya ako. Pinagmasdan niya ang mukha ko. Sabi ni Nanay Flor, "Hindi ko basta-basta matatanggap ang lahat ng ito, anak. Pero alam ko ring hindi mo ito ginawa para masaktan ang sarili mo. Alam ko ang puso mo." Napaluha ako. Ika ni Nanay Flor, "Pero kailangan ko siyang makilala. Kung tutulungan mo ang sarili mo at ang anak mo, kailangan ko ring malaman kung sino ang lalaking kasama ninyo." Isang araw bago ako bumalik sa Edinburgh, tumawag si Mr. Ethan. Boses ni Mr. Ethan, "How are you? How's your mom?" Sagot ko, "Okay na po, mas maayos na po siya." Ika ni Mr. Ethan, "And you?" Umiti ako kahit hindi niya nakikita. Sagot ko, "Mas maayos na rin po ako." Sambit ni Mr. Ethan, "Riz, when you come back, there's something I want to talk to you about. Something important." Ika ko, "Anong klaseng importante?" Sagot niya at narinig ko ang isang bagay sa boses niya na hindi ko marinig dati. The kind that changes everything. Naglakbay akong pabalik sa Edinburgh na may dalang 2 bagay. Ang anak ko sa tiyan ko at ang tanong na hindi pa nasasagot. Nang bumalik ako, hindi na parehong bahay ang sinalubong sa akin. Merong isang malaking bouquet ng puting sampagita sa mesa ng sala. Sampagita, dinideliver mula sa isang Filipino store sa Edinburgh, ang paboritong bulaklak ng aking ina. Nakatayo si Mr. Ethan sa sala. Medyo kinakabahan. Hindi ko siya nakitang ganito dati. Palagi siyang kalmado, kontrolado, maayos ang lahat. Ngayon, nandun ang kanyang mga kamay sa bulsa. Inaabot-abot ang mga ito. Ika ni Mr. Ethan, "Welcome back." Sagot ko, tumingin sa sampagita. "Sampagita?" Ngumiti siya kahit konti. Sabi ni Mr. Ethan, You told me once that your mom's house always smelled like sampagita. I thought you could use a little bit of home. Napaiyak ako nang hindi ko inaasahan. Tinanggal ko ang luha agad. Umupo kami sa sala. Matagal siyang nagpaliwanag.
tungkol sa kanyang mga plano, tungkol sa kanyang pag-iisip sa nakaraang 10 araw na nawala ako. Ika ni Mr. Ethan, I spoke to my lawyer. I want to provide everything you and the baby need. Legally, financially, whatever you want. Whether you stay here, whether you go back to the Philippines, whether you study again, all of that is possible. I'll make sure of it. Nakinig akong mabuti. Pagkatapos, tanong ko, bakit ninyo gagawin lahat ng ito? Tumingin siya sa akin. Sambit ni Mr. Ethan. Because it's the right thing to do. And because huminto siya. Malalim na hininga. Ika ni Mr. Ethan. Because I'm in love with you, Reese. And I know this is complicated. And I know there's power imbalance. And I know you might not feel the same way. But I needed you to know. Katahimikan. Ang uri ng katahimikan na puno ng lahat. Ika ko dahan-dahan. Sir, ika ni Mr. Ethan. Ethan, please. Just Ethan. Ika ko ulit sinubukang sabihin. Ethan, masakit sa dila. Hindi dahil pangit, kundi dahil totoo. Dahil kapag sinabi ko ang pangalan niya ng ganyan, nangangahulugang tinatanggap ko na ang lahat ng nagbago. Nagpatuloy ako. Alam kong mahal mo ako. Naramdaman ko, pero takot po ako. Ika ni Mr. Ethan. Of what? Sagot ko na ito ay dahil sa bata, na kapag nawala ang sitwasyon na ito, mawawala ka rin. Lumipat siya patungo sa akin. Kinuha niya ang aking mga kamay. Sambit ni Mr. Ethan. Reese, I fell in love with you long before that night in November. I fell in love with you the night you sat beside me without a word and handed me a hot chocolate and somehow made everything better. I fell in love with you every night. We watched those Filipino movies and you explained every emotion on screen because you felt them all yourself. Lumuha ako. Ika ni Mr. Ethan. The baby made everything urgent, but the feeling that was already there. Matagal akong hindi nagsalita. Pagkatapos, ika ko. Pag sinabi ko sa iyong mahal kita, hindi mo ako kayang iwan? Sagot niya, tuwid at pag-aalangan. Never. Marami akong naisip na sasabihin. Marami akong dahilan para mag-ingat. Pero may isang bagay na mas malakas kaysa lahat ng yon. Ang totoo, ika ko, mahal kita, Ethan. Matagal na, pero mahal kita. Hindi siya agad kumilos. Tiningnan niya ako ng matagal. Parang gustong siguraduhin totoo ang naririnig niya. Pagkatapos, dahan-dahan dala ang lahat ng ingat sa mundo. Niyakap niya ako. At sa loob ng pagmamahal ng isang lalaking hindi ko inaasahan, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hinahangad. Tahanan. Isang buwan pagkatapos ng gabing yon, dumating si nanay sa Edinburgh. Binili ni Ethan ang tiket. Sinabi niya na gusto niyang makilala siya. Hindi bilang isang obligasyon, kundi dahil mahalaga sa akin si nanay. Kaya mahalaga rin sa kanya. Nandun ako sa paliparan nang lumabas si nanay sa gate. Nakita ko agad ang pagod sa mukha niya mula sa mahabang biyahe. Pero nang makita niya si Ethan sa tabi ko, huminto siya. Tingin ng tingin siya, pagkatapos tumingin siya sa akin. Tanong ni Nanay Flor mahinahon.
Siya na ba? Tumango ako. Ang unang pagkikita nila ay hindi pelikula. Walang malaking sandali. Walang drama. Kumamusta sila. Nagbigay si Ethan ng maayos na kamay para sa pakikipagkamay. Iniabot niya ang mga bulaklak. Sampagita ulit. Medyo natawa si nanay. Tanong niya kay Ethan, "Paboritong bulaklak ko ito. Paano mo nalaman?" Sagot ni Ethan, simpleng-simple. Sinabi ni Riz. Tumingin si nanay sa akin. Sa kanyang mga mata, isang bagay lang ang nakita ko. Tinanggap niya ang katotohanan. Matagal bago nila nagawa ang buong usapan. 3 araw pagkatapos, nang umalis na akong maaga para sa check-up, nanatili sila sa bahay. Nang bumalik ako, magkasama silang naghahanda ng pagkain sa kusina. Si nanay nagtuturo kay Ethan kung paano gumawa ng adobo. Si Ethan, siniseryoso ang bawat hakbang. Kinukuha ang tala sa kanyang telepono. Natigil ako sa pintuan. Ika ni Nanay Flor, hindi ako nakita agad. Hindi ganyan. Mas maraming suka. Tingnan mo, parang ito. Sambit ni Ethan, nagsisikap. Like this? Is the ratio right? Tawa ni Nanay Flor. Malapit na. Malapit na. Na makita niya akong nakatayo sa pintuan. Ngumiti si nanay sa akin. Hindi nagsalita. Hindi na kailangan. 1 linggo bago umuwi si nanay, nakipag-usap siya sa akin ng solo. Ika ni Nanay Flor, Riz, hindi ko sinasabing perpekto ang lahat. Hindi ko sinasabing walang mahirap na darating. Alam ko ang mundo. Alam ko ang mga tao. Nakinig akong mabuti. Nagpatuloy si nanay. Pero nakita ko ang lalaking yon. Nakita ko kung paano niya tinitignan ang tiyan mo. Kung paano niya tinitignan ka. At naniniwala ako. Huminto siya sandali. Sabi ni Nanay Flor, naniniwala akong totoo siya. At yun lang ang kailangan kong malaman. Nang lumabas si nanay sa gate ng paliparan, hawak ko ang kamay ni Ethan. Hindi ko ito sinadya. Nangyari lang. Pinisil niya ang kamay ko. Ika ni Ethan ng marahan. Are you okay? Tumango ako. Sagot ko, mas okay na kaysa dati. 1 buwan pa ang lumipas. Isang umaga habang nakahiga ako sa kama at nararamdaman ang mga sipa ng aming anak. Pumasok si Ethan na may dalang almusal. Inilagay niya ito sa tabi ko. Umupo sa gilid ng kama. Tinapik niya ang tiyan ko ng maingat na parang nakikipagsalita sa bata. Ika ni Ethan, mahinahon. Good morning. Your mom and I were talking. We think your name should start with an R for Riz. Ika ko, natatawa. Bakit ka nakikipag-usap sa tiyan ko? Ngumiti siya. Sambit ni Ethan. Because she deserves to know her dad already loves her. Napaiyak ako. Ito ang problema ko. Lagi na akong umiiyak ngayon. Pero ngayon, ang mga luha ay hindi mabigat. Ang mga luha ay parang ulan pagkatapos ng tag-araw. Ito, hindi masayang katapusan ng lahat ng mahirap. Marami pa kaming haharapin, ang opinyon ng ibang tao, at ang pagtatayo ng aming sariling pamilya. Ang distansya, ang pagkakaiba ng kultura. Ang marami pang hindi namin alam. Pero ito ang totoo.
nagsimula ang lahat sa isang stick na may 2 linya, sa isang pregnancy test, sa isang malamig na banyo sa Edinburgh, sa isang takot na naging lakas, sa isang lihim na naging pagmamahal. Hindi perpekto ang kwento ko, pero aking ito at handa na akong harapin ang lahat kasama ang lalaking hindi ko inasahan at ang batang hindi ko hiniling pero minamahal ko ng higit sa lahat. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa pakikinig ng aking kwento.